Magandang araw po muli sa inyo mga kabansa. Ito po ang YouTube channel at Ado Paglinawan. Pag-subscribe po tayo, mag-like at sabihan po natin ating mga kaibigan dahil lalo na ito, itong gera ni Browner ay tinatawag ko pong tralala wars. At meron akong natunghayan, no? Na gustong bahagi sa inyo itong word na brain rot, no? Galing sa internet. Kayong mga mahilig sa games at saka mga Generation Z na walang ginawa kundi nakatutok na lamang sa internet at sa inyong mga gadgets. Ang brain rot ko ay slang para sa content na trivial, simplistic, low quality, and the mental state of decline it may cause, no? Due to excessive consumption. Brain rot can lead to reduced attention span, mental fogginess, and difficulty concentrating, as well as negative cognitive effects like poor decision-making. Siguro, halata na kung bakit nabulaga ako dito. Parang dinidescribe mo ang ating Pangulong Bangag, no? Sa kanyang mga tralala wars. No? Alam niyo itong tralala wars, hindi ko po ito inimbento. This is of Italian origin. Noong October 2023, yung mga internet users nag-create po ng mga Italian mema about American actor and wrestler Dwayne Johnson. Kung saan siya ay nag-rhyme about absurd topics. At sa isang video, napangalanan niya si Tralalero Tralala. Na nung basahin ko kung sino siya at alamin ko ay ang pumunta sa aking utak ay katulad ni BBM pala ito. So since then, nag-viral na po. No? I think involved many nationalities, American, South Korean, German, Polish, Indonesian. At last May, no other than the Hungary's Prime Minister, Viktor Orban, posted it in his official TikTok account. Can you imagine, mga kabansa? So ito ay isang, para sa ating mga senior citizen, isang pagliliwanag kung ano mga inaasikaso ng mga Generation Z, no? At sana kung tayo magbibigay ng konting panahon para bigyan pansin ang kanilang mga preoccupations ay makaka-relate tayo ng mas maganda. Bakit ko ito bibigyan ng significance? Kasi po ako may sinulat na mga column mula pa noong April 4 sa AsianCenturyPH.com. AsianCenturyPH.com. Kung saan nagsimula po ako ng isang series na ang pangalan ng series is When the Philippines Cease War, China Seeks Diplomacy. At yun po ay nagsimula doon sa isang artikulo tungkol kay Browner. Na sa kanyang mga pahayag ay lumalabas na naglunsad siya ng bagong karera bilang isang tagapagsalita ng Estados Unidos at isang gera salesman. Salesman po ng gera. So, ito po ang parang naging halintulad ko na sa part 32 na ang lalabas itong linggong itong darating. 8 months na po ito. Ay itong gera ni Marcos, ni Gibo Teodoro at ni Browner ay pinangalanan ko ng Tralala Wars. Tralala.
Ito pong tatlong ito ay nakatira sa Tralalalan, mga kabansa. No? Bakit? Dahil lately po, itong Chief of Staff na si Romeo Brownell ng Armed Forces of the Philippines ay naglabas ng pahayag na kailangan daw tayo ay umasa lamang sa ating sariling kakayanan sa loob ng 30 days before reinforcement from the United States arrived in a wartime scenario. At sinasabi niya na itong holdout period na ito ay pinag-utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. to the 160,000 active military troops nationwide. Ako hindi naniniwala dyan eh. Bakit ho mga kabansa? Dahil malimit namin siyang batikusin, na naglalabas na siya ng kanyang sariling foreign policy. Kaya dito, sinasangkala na niya lahat ng kanyang sinasabi kay Presidente Marcos. Ayun naman bangag na Pangulo, hindi naman siya minomonitor, kaya ang lumalabas sa atin ay yun na ang totoo. Pero tingnan niyo itong sinabi ni Brownell. Iko-quote, "Of course, we will fight first. Then we're also expecting reinforcements from our ally." He said, noting that it is provided under the Mutual Defense Treaty of Manila and Washington that calls for each other's defense in case of an armed attack. Ito po ay malaking kabalintunan, mga kabansa. No? At ako'y nawawala ng respeto rito kay Brownell kasi sino ba naman ang leader na magsasaalang-alang sa kapahamakan ang mga sarili niyang tauhan. Kaya ako hindi na ako maghihintay ng Hulyo next year. Kung kailan si Brownell ay magre-retire. No? Aba, 30 days. Alam po ninyo, matapos ang Pilipinas ay binomba ng Japan noong December 8, 1941, signaling the entry of ng mga Hapon dito sa Second World War. Si General Douglas MacArthur po ay tumakas from Corregidor papuntang Australia noong March 1, 1942, noong pangalawang digmaang pagdaigdig. At ang mga Amerikano po ay bumalik lamang dito sa Pilipinas October 20 na 1944. So noong 30 days pinagsasabi mo, ay noong World War II, it took them 2 years and 7 months. At saka sa Mutual Defense Treaty, palibasa karamihan sa atin na hindi naman nagbabasa nito. Ay niluloko tayo nitong si Brownie. The US does not guarantee kung ano yung guarantee nila sa Japan ngayon. Yung kalaban natin noon ay ginagarantihan nila ng automatic and immediate retaliation in case of an armed attack. Hindi po totoo yan sa atin, mga kabansa. Unang-una, ang Amerika po ay hindi nagre-recognize ng any of our claims dyan sa South China Sea. Sinasabi pa niya, parte daw ng coverage ng Mutual Defense Treaty ang South China Sea. Kalokohan po yan. Ang sinasabi na inaamin lang ng Amerikano na atin, mga kabansa, ay kung ano ang nakalagay sa treaty limits at ito specifically identified as within 118 degrees east longitude meridian up to 127 degrees east longitude. And sa baba naman, from the 20th parallel of north, 20 degrees parallel north latitude. So second paragraph po na Article 4 ng Mutual Defense Treaty, nasasaad doon na pagka nagkaroon ng armed attack sa Pilipinas, ito ay dapat i-report immediately to the Security Council ng United Nations. At kung ano ang nature ng armed attack, at ano ang measures that have been taken as a result thereof. Kaya imagine, magre-report pa ho tayo. Magmi-meeting pa ang National Security Council.
ng United Nations. At kung talagang re-responde ang Estados Unidos, alam po ba ninyo ang proviso? That the United States would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes. Ito po yung binulgar ni President Ferdinand Ebralin Marcos Sr. doon sa New York noong September 17, 1982 sa harap ng National Press Club ng mga Amerikano. Alam niyo, sabi ni Apo Perde, this means you will go to your Senate and to your House of Representatives. This means delay while we are already dying there. Alam po ninyo, itong si Browner is the same madman, lukulungo, who asked the Philippines to prepare for war against China in the event of the latter's invasion of Taiwan. Ang unenlisted man who does policy, a task that is reserved for civilians. An enlisted man doing foreign policy, a power reserved for the President of the Philippines. This is the same moron who pokes the Typhoon weapon system at ang sabi niya it can reach China. Eh, siyang bala doon sa Typhoon missile system na yan. Isang Tomahawk, wala naman siya. Hindi naman yung Typhoon weapon system ang makakarating sa... ibabato niya yung launcher sa China? Hindi ho. Kailangan yung launcher balahan ng isang Tomahawk. At yung Tomahawk, which is a cruise missile, ang pupunta sa designated target. Ito po ang isang luko-luko na gusto niyang i-defend natin ang mga ghost territories dyan sa South China Sea. Ito po ang the same lunatic who now wants us to hold our breath for 30 days for the U.S. to come to our rescue in case of an armed attack. Noong World War II, mga kabansa, Masauro Hoba of Japan landed 45,000 Japanese Imperial Army dyan sa Lingayen. And it only took them 12 days, walang 30 days, to capture Manila. Di ba niya alam kung ano meron na at wala pa? So yan po mga kabansa ating report tungkol dito sa pagtawag ni Browner ng 30 days. Pero we will hold our fort for 30 days habang naghihintay tayo ng tulong. Kanino galing ang tulong? Sa mga allies natin na ngayon sa kalamidad na nabanggit ko kanina, hindi naman tumutulong sa atin. Mga EDCA sites daw na Human Assistance and Disaster Relief. Pero asa ng mga Amerikano. So Browner, bago ka magsalita ng tapos, pag-aralan mo muna. Pinagtatawanan ka na ng mga retired military forces. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ayaw na nila kay Marcos. At sila ay handa na in the next few weeks na mag-withdraw ng support sa gobyernong ito. Sana lang po. That's my wish for the good of this country, for a peaceful transition to a new leadership. Maraming salamat po.